Mga kapatid, tandaan niyo to. Okay lang na wala kang jowa, kaysa naman may jowa ka. Pero ikaw nagpo-provide ng lahat, pabigat pa, magastos pa, kontrabida pa. Di baling single ka na lang. Okay lang yun. Uso yun ngayon. Kasi akala nila kailangan may jowa, kailangan may partner para masaya. Hindi totoo yun. Alam mo number one na problema nila? Yung asawa nilang tamad at asawa nilang hindi supportive. So kung tamad rin lang yung mapupuntahan mo, hindi supportive yung mapupuntahan mo, okay lang yan na single ka. Pag mayaman ka na, titila yan sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. I-develop mo muna yung sarili mo. Be happy na single ka. Dadating din kung meron talagang para sa'yo, dadating yun, di mo may iwasan. Pero kung pipilitin mo yung sarili mo magkajowa, kahit hindi naman parehong values nyo, lagi lang kayong mag-aaway, mas maraming sakit ng ulo, hindi pa asenso ang negosyo mo. Okay lang yan, single ka muna na yun. Alam niyo ba mga kapatid, hindi ko alam kung parehas tayo ng thoughts. Alam niyo ba, habang tumatanda pala tayo, mas nagiging malinaw at klaro sa atin kung sino lang talaga yung worth it paglaanan ng oras, pansin at energy natin. Kung hindi nakakatulong sa mental, health, finances, or peace of mind, bakit pa nating hayaang manatili sa buhay natin, di ba? Wala na tayong guilt or pag-cut off kahit gaano pa kahaba o kalalim ang pinagsamahan. Hindi naman kasi lahat meant to stay at hindi rin obligasyon na tiisin ang mga hindi na healthy sa buhay natin. Maging mabait, siyempre, oo. Matulungin? Pwede. Pero huwag magpapaabuso. Some people are just passing through at ayos lang yon. Minsan diba sa araw-araw mga kapatid napapaisip tayo. Huli na nung napagtanto natin na masyado na pala tayong pagod. Na unti-unti na pala tayong nauubos. Di natin pinapakita dahil pinipilit natin maging busy. Para di gaano ramdam yung hirap at emosyon. Pero it's draining and nakaka-burnout pala. Kahit mahal natin ang ginagawa natin. Pero may limit din. Kaya kung mabigat na, pahinga na muna. Iwasan ninyo yung mga balimbing na tao, yung mga peke. Pag sinabing balimbing, yan yung mga tao kakampi ka kapag kaharap ka. Pag talikod mo, nandun siya sa ibang tao, kinikwento ka na. Yan din yung tao hindi tumatanggap ng pagkakamali nila. Napaka-toxic niyang mga yan. Iwasan ninyo yan. Yan yung taong isinisisi sa iba or sa kung kani-kanino yung consequences ng actions nila kahit nasa kanila naman talaga yung mali. Yung taong ang daming napupuna at ang daming sinasabi pero hindi naman niya kayang i-apply sa sarili. Yung mga taong insecure sa small wins ng ibang tao. Yung palaging ida-down yung ibang tao para humangat yung sarili nila. Ikaw lang. Kung saan ka nakikinabang, andun ka. Pero pag wala ka ng pakinabang dun sa tao, sisiraan mo na at wawasakin mo na yung pagkatao niya sa iba. Alam mo yung isa sa panit na ugali ng ibang tao, yung takot sila na malamangan ng iba. Ganyan talaga idol, kapag takot silang malamangan, pilit ka nilang sisiraan, takot sila na suportahan ka dahil baka masapawan mo sila at ang masaklap, ituturing kang kalaban kahit wala ang kasalanan. Yan ang ugali ng mga taong takot masapawa. Real talk, umiwas ka idol sa mga taong mataas ang tingin sa sarili dahil nagagalit yan kapag nasasapawan. At para naman sa mga taong takot masapawan, beshi! Matuto tayong maging masaya sa tagumpay ng ibang tao dahil bawat tao dito sa mundo meron iba't ibang diskarte para umahon at umasenso sa buhay. Maging mapagkumbaba ka at huwag na manghatak ng kapwa-tao para bumagsak. Hindi ka goal para masabi lang na ikaw ang umangat sa buhay. Alam niyo mga kapatid, yung nagsasabi na dapat makontento tayo kung anong meron tayo, yun ang mga mayayaman. Inadapt na yun ang mahirap. Ano nangyayari? Lalo silang naghihirap. Sana dapat kang makontento, pero at the same time, hindi ka rin dapat makontento. Paano yun? That's pulling from both ends. Yung lahat ng meron ka, maging mapagpasalamat ka na meron ka nung lahat ng mga bagay na meron ka. Pero at the same time, hindi masama na magkaroon ka ng mataas na ambisyon. Ano ibig sabihin? Ang simpleng konsepto, magkaroon ka ng ambisyon. Bakit? Kasi pag nangarap ka ng mataas, ikaw din ang makikinabang.
Daigin mo ng mabuti ang masama. Kahit gaano ka pakabait, may mga tao talagang magagalit at magagalit sa'yo. Sisiraan ka habang nakatalikod. Tandaan mo, hindi mo sila mababago. Hindi mo mababago ang pakikisama at pagtingin nila sa'yo. Hindi mo mababago ang anumang salita na laban sa'yo. Ang tanging mababago mo lang, alam mo kung ano? Yung reaction mo. Oo, yung reaction mo sa mga ginawa nila sa'yo. Ang sabi ng salita ng Diyos, daigin mo ng mabuti ang masama. Maging mabuti ka pa din sa mga taong gumawa sa'yo ng masama. Kung gagawan mo din sila ng masama, gaya ng ginawa nila sa'yo, wala ka nang pinagkaiba sa kanila. Maging mabuti ka kahit hindi sila naging mabuti sa'yo. Sa panahon ngayon, ang mabait laging inaabuso. Ang mapagpakumbaba, laging iniinsulto. Ang mapagbigay, laging niloloko. Kapatid, kahit gumawa ka man ng mabuti at maganda sa kapwa mo, ikaw at ikaw pa rin ang masama sa paningin ng ibang tao. Minsan talaga sa buhay, kailangan mong maging masama sa mata ng iba. Hindi dahil yun ka talaga, kundi dahil may mga bagay na magiging tama kapag yun ang iyong ginawa. At kahit gaano pa muling makisama sa kanila, di maiiwasan na magsalita sila ng di maganda pag wala ka. Ang buhay ay di tungkol sa mga taong totoo sa harap mo, kundi sa mga taong nananatiling totoo sa pagtalikod mo. Hindi na mahalaga ang gumanti. Ang mahalaga, mga kapatid, hindi mo sila kaugali. Kung umabot ka hanggang dito, pakipusuan, like at share mga kapatid. Alam mo yan dang.